Ganito ba ang problema ng iyong printer? Lahat ng ilaw ay nagbi-blink. Tandaan, tapusin ang video para hindi lumala ang problema ng printer. Kung gusto nyong i-DIY at matutong mag-troubleshoot ng printer. Pinaayos ko lang talaga niya yung guhit na kasi may nagpapa-sell Kaya nga, sa amin. May guhit na. yung- Sabi ko, bakit nag-guhit yan? Di ba na sa computer yan naaayos? Hindi, kasi may ano yan, may mga level yan ng ng problema nung sa print quality. Yung guhit, pwedeng maayos yan ng head cleaning. Yun na yung pinaka-normal na pwede natin gawin. Head cleaning, yung pinakauna. Susunod, yung power cleaning. Yan yung mas malakas kumain ng ink pag nilinis. Ngayon, pag yan dalawang yan, ilang beses mo na yan ginagawa, hindi pa rin nagbabago yung cleaning. May issue yung head. Tapos, o kaya, yung ink niya, bumababa, may issue na dun sa parts. Hindi lang basta yung cleaning lang yun. Kaya yan may... Ito nga, inaano ko nga kasi ina-isolate natin yung problema. Hindi naman natin pwedeng isang gawaan lang eh. Ang unang ina-isolate ko yung nagbi-blinking. Ayun yung yun yung sa scanner issue. Kasi talaga, bungi-bungi, nakita nyo naman, bungi-bungi yung siguro yung medyo na under ni anak nyo na akala niya ganun lang kadali. Dapat, Kaya nga eh. Tapos, Kala niya tulad ng computer niya. yan, welcome mga ka-printing. Meron sa ating nagdala ng printer. Meron siyang error. Yan. So, ipakita ko lang tong aking power station, no. Ito yung pinapower ko ngayon sa GoPro ko kasi nasira yung battery. Lumobo. Kaya ito, nakapower siya sa power station. Tapos, ang gamit kong wire, yung 1 Hora. Yan, huwag na natin patagalin. I-turn on na natin tong printer. Turn on, tas wait natin kung ano yung error na lalabas. So yung pala yung tumutunog, ito yan yung power station. Meron kasi siya ditong exhaust. So, ito na yung nagiging problema, no? Related po ito sa aking video na power button, ink and paper light indicator, blinking error, L3210, L3110, L3150, Epson printer. Pero pwede ito sa ibang mga similar model. Meron siyang views na 784,000 views, no? Mga 2 years ago na. Diyan hindi ko napakita kung ano yung paano na ikabit yung scanner flex wire. So dito tatalakayin natin. Check natin kung magpiprint. Yan, nagprint siya, no? Pagka ganitong issue, eto, may video ko na mataas yung views regarding dito. Pag ganitong nakaka-print pa, ito ibang issue tong pangit yung print. Walang kinalaman yan dito sa pag biblinking lights ng printer. Walang kinalaman yan. Ito ay applicable sa similar model like L3210, L3150, L3250, basta yung merong scanner. So nakaka-print siya, walang problema dun sa printer. So dito, ang nakita kong problema dito, yung kulay. Tandaan, pag ganitong error, scanner issue, basta nakakapag-print pa. Pero kapag reset, dapat ang error sa computer dun sa status monitor ay service required or end of service life. Yan, isang problema yan, walang kinalaman yan. Dito sa pag error niya, blinking lights, iba yung ilaw kapag need i-reset. Tsaka makikita mo sa computer end of service light, no? Ganun yung error niya, may lalabas yan dyan sa may computer. Yan. Then eto, paliwanag ko yung problema nito. Pag ganito yung error, ang ibig sabihin niyan, scanner issue. So dito sa ganitong state nito,
Yan, subukan natin, no, baligtarin lang natin. Yan natin dito. Then, yan, meron palang susubukan, no. Yan, subukan natin mag-Xerox. Wala, ayaw. Pero, nakapag-print sa computer. So, ang issue talaga dito is scanner. Pwedeng sa flex wire ng scanner or mismo dito sa mechanism, no? Ngayon, i-check natin, i-open ko. Ingat sa pagtaas ng scanner. Posible itong biglang makalas at masira lalo yung flex wire. Yan, paalala lang, bago buksan yung printer, i-discharge muna natin yung static electricity sa ating katawan. Paano natin gawin? Hawak lang muna tayo sa metal part ng ating CPU. Yan, parang ganyan. Then, pwedeng bumili ng anti-static, yung nilalagay sa kamay. Yan, then pwede na nating i-open. Ito paalala sa ganitong printer, minsan tumatalsik po sayang pag hindi natin na ingatan yung pagbubukas ng scanner unit. So, pwede kayong maglagay dito ng tape, no, scotch tape. Pang ano lang naman yan pang suporta para hindi tumalsik. Yan. Pero nasa inyo na yan kung anong diskarte nyo, kung paano nyo siya nababaklas. I-check natin, no, yung flex wire ng scanner unit. Sana lang wag problema yung buong mechanism, no. Kasi pag sira yung mechanism, ito-troubleshoot mo yung buong yung mechanism. Medyo matagal yun, ganun. Kung meron naman luma na na replacement, no, makahanap ka ng scanner unit, palitan mo na lang kaysa magbaklas-baklas ka. Kaya kung ako sa inyo, pag may old na Epson printer kayo, huwag niyo tatapon kasi pwedeng, kumbaga sa term, no, sa layman's term, pwede nyong kangkongin, pwede nyong ilipat yung parts. Bago mapunta sa magbubuti, napakinabangan nyo muna. Ito, nilagyan ko ng scotch tape. Ano lang to, protection lang para hindi accidentally na biglang pumalas yung scanner unit. Then, yan, may tornilyo yan dito. Isa o dalawa. Parang naalis na, parang nagalaw na. Wala na yung tornilyo. Yan. Pwede nang angatin. Wala na rin dito yung no, parang natanggal na, nagalaw na to, wala na yung dito, kumahawak, tsaka naka-open to, nagalaw na to. Possible na tumalsik tong pagka ganyan. Kaya kailangan nilagyan nyo ng scotch tape. So, nagalaw na to bago dinala sa akin. Kung wala kang scotch tape doon, maaaring tumalsik itong scanner unit. Nabaklas na. Nawala na yung tornilyo, tapos nakaangat na to. Ang galing ko na lang to. Siguro binaklas to. Sinubukan gawin. Yan, ang bilis ng maalis, oh. Then, ayan, oh. Ito na, binaklas to siguro. Dinala to sa akin. Ayan, oh, kitang-kita. Palas yung flex wire ng scanner. Yan. Maganda yon yung technique na yon na lagyan ng scotch tape. Kasi, ayan, kung ma-experience nyo yung mga kumalas na ito, parang yan, para kang humabol ng yan, biglang makakalas tong scanner unit, magugulat ka. Then, ito pang problema. Mukhang
Sana hindi nasira yung... Kasi mahirap tong ano no, mahirap tong kuhanin dito sa loob. Kaya nagkaroon siya ng error. Ang problema lang niya yung print eh. Pangit yung print out. Then eto nagka-UP-UP na. Ka-UP-UP na. Ang masama nito kung nasira itong plates. Kasi ang mahirap niyan, ginalaw siya. Maaaring may kinalikot dyan. Yan. Natanggal. Hindi sa akin to, napagawa lang din sa akin to. Ingat kayo sa pagbabaklas nito ng flex wire kung magdi-DIY kayo. Yan. Mapunit lang mapunit yan o kaya mabungi yung dulo. Yan, tulad nito, bungi-bungi na. Oh. Gawa pa kaya to ng paraan. Bungi na yung dulo. Bungi na yung dulo. Yan, ikakabit ko na yung ipapalit ko. Mas maayos na yung mga flex wire nito. Yan. Etong blue na yan, dapat di maalis yan kasi pinakalock rin yan, no, para sumikip din yung contact ng flex wire dun sa motherboard. Pagka nawala yan, magiging maluwag na. Oh, ito na ano, nasira yung lock, no, ginalaw to. Dini-IY ito, no. Mas lalong nagka-problema. Siguro ito, print quality lang siguro issue nito eh. Nadamay na yung scanner dahil sa pagbaklas. Maling pagbaklas. Yan. Nabali yan, oh, kailangan. Ayun nga, tips ko nga, lagyan nyo ng tape para hindi kumalas. Pag-angat nyo, hindi aksidente na biglang tumalsik habang kinakabit nyo yung flex wire. Eh pagka biglang tumalsik yan, tumupi yung flex wire, masira, mas lalong magkakaproblema. Kung flex wire naman yung bibilin mo, babaklasin mo yung didisassemble mo yung buong scanner unit para madukot mo yung kabitan ng flex wire. Yan, nilagyan ko na ng tape para pag-angat ko hindi bumaklas. Yan yung nalagyan na ng tape, tsaka iangat. Lagyan ng kalang. Yan. Ngayon, pwede nang ikabit yung mga flex wire. Yan, gamitan natin ng contact cleaner, itong Mars. Dahil matagal na stock to eh. Sana okay pa. Lagyan na rin natin yung yung sa mainboard. Tapos antayin natin matuyo. Fast drying lang yan, pero mas maganda kung antayin natin fully dry. Ang kabit na natin. Ito, ingatan nyo to. No, mabungi lang yan. Malaking problema na. Kung hindi sa scanner, hindi siya mag-on o possible mag-short pa. Masira pa yung board. Mas lalong magka-diferensya. Yeah. Hello, te. Hello po. Hello.
Oo. Eh, ano kasi, tawag doon? Ano yung head na sira ka mo? Hindi pa natin alam kung talagang may problema sa ano, yung kumbarado talaga yung head. Kasi ang inaayos natin ngayon, yung umiilaw dun sa scanner. Hindi ko pa maano kung sira talaga yung head. Pero kung sira ang head, yung may nozzle na hindi ano, kumbaga may isang kulay na hindi nagpa-firing ang tawag doon. Halimbawa, yung magenta, ayaw nang lumabas kahit anong cleaning ng gawa. Kahit sinipsip na natin na gano'n tayo, na cleaning solution, ayaw gumawa. Need na talagang palitan pag gano'n. Head yun. O head yun yung mahal. Kasi yun yung, kumbaga yun yung ano eh, yun yung buhay ng printer eh. Doon lumalabas yung ano, yung output. Oo. Yun ang mahal, yung printer head. Ba yan? Mhm. Kasi, sa totoo lang, ang sirap, ang pinaayos ko lang talaga niyan, yung guhit na kasi may nagpapa-send Kaya nga, sa amin. May guhit na. yung- Sabi ko, bakit nag-guhit yan? Di ba na sa computer yan naaayos? Hindi, kasi may ano yan, may mga level yan ng ano eh, ng problema nung sa print quality. Yung guhit, pwedeng maayos yan ng head cleaning. Yun na yung pinaka-normal na pwede natin gawin. Head cleaning, yung pinakauna. Susunod, yung power cleaning. Yan yung mas malakas kumain ng ink pag nilinis. Ngayon, pag yan dalawang yan, ilang beses mo na yan ginagawa, hindi pa rin nagbabago yung cleaning. May issue yung head. Tapos, o kaya, yung ink niya, bumababa, may issue na dun sa parts. Hindi lang basta yung ano lang, cleaning lang yun. May papalitan. Kasi may mga ano yan, may mga function yung parts niyan eh. Sabihin nyo, eto lang sira niyan. Eh, ano yan eh, may mga iba pang parts dyan na ano eh, pwedeng nagkataon na gano'n nasira. Yung pala, sira na rin yung forge. Kasi meron pa na-i-stack na ink yan sa head eh, kaya nakakapag-print pa yan ng okay. Pag yan na talagang totally na drain na, malalaman mo na ng gusto kung ano yung problema. Oo. Napiprinton ko pa yan. Sinaulod talaga yung anak ko na yun. May mga time na ganito nangyayari, okay pa. Okay pa yung printer mo, tapos biglang pumapangit yung kulay. Tapos, naayos naman ng ilang head clean. Tapos, mga ilang ano, ayaw na. Ano na yun? Printer head na yun. Ilang taon na ba to? 2000 ano. Kailan ko ba? Di ba pinagawa? Naalala Oo nga, ko, matagal na yun. Baka ang taas na ng printing count nito. No? Naalala mo yung ngat yan ng daga, Oo. yung belt niya. Bago Oo. pa lang yun. Ilang taon na yun? Bago pa lang yun. Hindi, ilang taon na yun nung simula nung pinagawa nyo? Matagal na, di ba? Hindi, pinagawa yung kasi nga ang sira ng inat-ngat Hindi nga lang. na ang tinatanong ko po, yung tagal ng ano nyo, yung printer nyo. Yung ang inaano ko dito, yung dami ng na-print niya. Kasi parang bumbilya din ng ano eh. Hindi naman porket okay na yan na ano. Tulad ng bumbilya, okay pa yan. Pero mamaya-maya pundi na, di ba? Hindi naman gagawa yung Epson ng ano eh, ng sobrang tibay ng printer head. Mga 2019. 19, ilang taon na ngayon? 2026 na. Kumbaga, ano na to, sulit nyo na tong printer nyo na to. Pero mo, Pero hindi ko masyadong nagagamit yan. kahit hindi masyadong nagagamit eh. Hindi, ano yun. Regardless yun, sige nga, itambak nyo yung ano yung mas okay, yung nagamit mo ng gusto o hindi mo nagamit ng gusto, tas nasira. Diba? Hindi siya ganun ka. Yan, puputulin ko na yung usapan namin dito kasi masyadong mahaba na. Kasi ang senaryo dito ay inayos no o DIY ng anak niya. Bali ano IT student. Bali eto ang problema lang ay yung ano quality ng print may magenta ata yung putol-putol. Eh ang nangyari nga nung pagkabaklas hindi naingatan, kumalas, ayun nasira yung flex wire. Tsaka meron pang nasira dito yung kinakabitan ng scanner, naputol yung lock. No, mahaba yung usapan namin, siguro puputulin ko na lang dito. Kasi mga ilang minutes din yung usapan namin eh. Yan. Hindi ang ending nito, naayos ko naman yung ano,
blinking lights error. Kaya lang ang problema, nung tinest ko na yung head, Kung okay pa, tapos sinubukan kong i-check, no, parang merong problema sa forge. Hindi nakakahigop ng ink. Tsaka pagka Pero sa ngayon, hinigop mo ng syringe dun sa sa waste hose, hindi naman natin wala siyang lumalabas na ink. Tapos wala siyang laban. Kumbaga maluwag. Ibig sabihin may problema to sa Yan, ito forge. na yung bago. Maganda na yung mga terminal niya. Then, salpak na natin. Yan, bago kayo magkalas, no, paalala. Ito, ingatan ninyo. Yung tip ko, nalagyan nyo ng scotch tape, no. Kasi ito biglang makakalas yan. Sira yung mga na yan. Etong flex wire. Yan. Yan. Then, ito. Dapat hindi maalis yung blue na yan, no? Kasi nagsisilbing lock din yan. Yan, nakabit na. Then, ito naman. Ayan. So, inspect natin na maayos, no? Bago subukan. Yan. Yan, lagyan na natin ng power. Then, turn on. Nag-turn on na. Yan, wala na yung ilaw, no? Ayan, nag-initialize pa. After ng initialization, na isa pa tong problema, yung quality ng print. No, walang kinalaman yung pag-blink yung tungkol sa scanner dun sa quality ng print. Bali, ang gagawin dyan ay hihigupin ng syringe o kaya kailangan malinis yung nozzle, no? Yun ang issue ng quality ng print. Yung may nawawalang isang kulay. Apat na kulay yan, no? May nawawala kung magenta, black, cyan, or yellow. Kasi dapat titingnan nyo muna dun sa status monitor kung ano yung problema. Kasi kung reset, malalaman mo din dyan yung end of service life. Then, marami pa yan yung error na yung out of paper, ganun. Titingnan nyo muna. Then, ito na siya, oh. Nawala na yung all blinking lights. Nawala na siya. So, na-solve na. Okay na yon, no? Hindi ko na i-discuss yung nawalang kulay kasi may separate video ko dyan, no? Kasi masyado nang mahaba tong video. Pag isinama ko pa yan, gagamitan ko lang ng syringe. Una sa damper. O kaya mas maganda kung may external waste tank tulad nitong aking L3210. Kasi kung may external waste tank, yan, diyan ka nahihigop. Hindi mo na kailangan i-open tong printer. Yan. So, hanggang sa muli, no, na-solve na natin yung all blinking lights error. Yan. Ibang issue yung pangit yung kulay. Yan. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech, no, para sa marami pang tutorial. Ang kino-cover natin ay printer, paano mag-print, then sa computer, no, yung mga tips, mga hack. Hindi hack na mga hack ng kumbaga, yung ibang mga knowledge na pwede nating malaman tungkol sa tech, sa computer. Simple lang yung ating mga tinuturo pero malaking tulong yan. So, yan. So hanggang sa muli, huwag nating kakalimutan mag-subscribe.